Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miati Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rosela Campo. And today our devotion talks about ano ang tatlong bagay na mangyayari sa hinaharap. So our concept is all about general eschatology. So ang general eschatology ay ang pag-aaral ng mga darating na pangyayari na apektado ang buong mundo, gaya ng muling pagbalik ni Kristo, ang pagkabuhay na muli ng mga patay, at ang huling paghuhukom at ang pagdating ng bagong langit at bagong lupa. Ipinapaalala nito sa atin na ang kasaysayan ay hindi basta umiikot lamang, ito ay may patutunguhan. So ang Diyos ang kumikilos upang dalhin ang lahat sa isang maluwalhati at matagumpay na wakas. So our Bible readings for today is Acts chapter 1 verse 11. Sinabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo dyan at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik din sa paraang nakita ninyong pag-akyat niya. So ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is tatlong mahalagang pangyayari sa hinaharap. So first is return of Christ. Darating muli si Jesus Christ sa makapangyarihang paraan, hindi na bilang tagapagligtas na nagdurusa, kundi bilang hari ng lahat at hukom ng sanlibutan. So ang kanyang pagbabalik ay tiyak at magiging malinaw para sa buong mundo. Second is yung resurrection and judgment. So lahat ng tao, buhay o patay, ay bubuhayin muli upang humarap sa Diyos. Magkakaroon ng huling paghuhukom, ang mga sumasampalataya kay Kristo ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan at ang tumanggi naman sa kanya ay mapapahamak. And last is yung restoration of creation. So gagawin ng Diyos ang isang bagong langit at lupa kung saan wala ng kasalanan, sakit o kamatayan. So ito ang kaganapan ng lahat ng pangako ng Diyos para sa kanyang bayan at sa buong sangnilikha. So ngayon nadako na tayo sa ating application. So yung first application is make this world a better place. So habang inihintay natin ang pagbabalik ni Kristo, is tayo ay tinawag upang maging ilaw at asin sa mundo. Gawin natin mas mabuti ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagmamahal, katarungan at katotohanan. Maliit man o malaki, ang bawat kabutihan ginawa sa pangalan ni Jesus ay mahalaga sa kanyang kaharian. Second is make one step closer to Jesus each day. So gamitin natin ang bawat araw para mapalalim ang relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita at pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi nasasayang bawat hakbang ng pananampalataya dahil lahat ng ito ay naghahanda sa atin para sa kanyang pagbabalik. And lastly is make at least one act of kindness each day as investment for eternity. So, yung bawat gawain ng kabutihan na ginagawa natin sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, ay parang pagtulong kay Kristo mismo. So, ang maliliit na kabutihang ito ay bahagi ng ating kayamanan sa langit at magbubunga na walang hanggang gantimpala. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what are the acts of kindness you can make as investment for eternity. So, ang mga gawaing kabutihan na maaari natin gawin ay napakarami. Una, isang simpleng pagngiti sa isang malungkot na tao, pagtulong sa nangangailangan at pag-alok ng panalangin para sa may sakit, pag-mentor sa isang kabataan o mananampalataya o kahit ang tahimik na paghingi ng tawad at pagpapatawad. So, yung bawat kilos ng pagmamahal, lalo na kung ito ay ginagawa sa pangalan ni Kristo, ay isang walang hanggang pamumunuhan na nagbibigay lugod sa Diyos. So let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa mga pangakong nakalaan para sa hinaharap. Lord God, turuan mo po kaming mamuhay na may pananabik sa inyong pagbabalik at may katapatan sa araw-araw naming magagawa. Lord God, palakasin mo po ang aming loob upang gumawa ng mabuti, magmahal ng tapat at paglikod ng buong puso. Lord God, gawin mo kaming kasangkapan ng iyong pag-asa at liwanag sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.